Hello, hello! At, And we're live again. it's us again, June and Shine, coming to you live from NC. NC. So, tatawa lang. Huwag niyo pansinin yung aking kasuotan. Pajama po yan, pajama. Pajama. Ano yan? Table runner yan, table runner. So, we are on our day 27. So, Ang topic natin ngayon. importance of self-care for busy parents. Self-care. Self-care, dapat siya. Para hindi halatang parang hindi nagkakalayo edad natin. Kaya nga eh. Kasi nabasa ko nga sa comment, bakit daw bumabata ang itsura ko lalo. So, siyempre, self-care yun at nasa pag-aalaga yan. Yes, correct. So, what is self-care? Siyempre tayo. So, self-care, yun yung in simple terms, me time. Having me time isn't selfish. Tama. Kasi, usually, when you are having, self-care, it helps your well-being, your emotional or physical and mental. Keeps you in sound mind. Yeah, active, more focus. But usually kasi self-care comes in different forms. Like for others, they put their self-care into hobbies or into exercises. So self-care varies with various people. Various people, correct. Tama. So why is self-care important for busy parents? Sige ka. Kasi when parents are well rested or relaxed, they can better manage stress and show up more fully for their family and work. Tama. Kasi usually pagka stress ang magulang, pagka pagod, pagka wala sa mood, usually ang nangyayari is babaling nila sa sa mga bata or sa ibang tao yung pagiging stress nila. Lahat nagiging stressful. Nagiging stressful yung walang environment. pinag-iba yan sa makalat na kwarto, makalat na gamit. Yung alam mong wala sa lugar na. Kaya pati yung isip mo parang nawawala na rin sa katinuan or nadadamay gawa nung pati yung sa environment mo nadadamay na rin. So, yun nga, neglecting self-care can lead to burnout, impacting both and professional life. Tama. So, hindi lang yan sa bahay, maskin sa trabaho din natin. Like, if you are burnout na sa trabaho, di ba, you cannot work efficiently. Like, lagi kang yamot, ganon. Wala na, hindi ka na productive. Wala na. Kumbaga, hindi na healthy para sa iyo at para sa mga ginagawa mo yung nangyayari. So usually, ano ba yung mga common barriers ng self-care? So, yun yung unang-una is time constraints due to family and work obligation. So, kumbaga parang hindi ka makagawa ng yung para sa'yo kasi nga minsan busy ako sa trabaho kaya siguro mamaya na lang ako mag-exercise kung sakali o di kaya hindi ka makapag-spa kasi wala ka mapag-iiwanan ng bata. So doon pumapasok yung mga time constraints. So next is yung guilt feeling that taking time for oneself takes away time from your family. So yun nga, minsan gustong-gusto mong magpamasahe kasi sobrang stress ka na, kaya lang hindi mo magawa. Kasi nga, instead na magpamasahe ka, dapat doon ka, yung parang i-spend mo na lang yung time sa family. So, yun din yung isa sa mga barrier, kaya nagpe-prevent na magkaroon ng self-care. And then, pangatlo is yung lack of support or feeling overwhelmed
kumbaga yung halimbawa, hindi ka supported ng spouse or hindi ka, kumbaga, yung hindi ka sinusuportahan ng mga tao sa paligid mo. Like, kunwari, sa mga gustong mag-lose ng weight, ganon. Kumbaga parang yung iba, instead na i-lift up ka, sila pa yung magsasabi na hindi na, wala nang pag-asa yan. Yung mga something ganon. Damay-damay na tayo. Oo, damay-damay na to. Kumbaga, ang lagay kami lang, ganon. So, what are the simple self-care practices that a busy parents can do? So, siguro have a small but impactful self-care habits. Like, kunwari, taking a walk outside sa bahay mo, di ba? Oo, 10-15 minutes. 10-15 minutes. At the same time, nakapag-exercise ka pa. Di ba? Kasi minsan pagka, iba ka rin kasi ang environment pagka lumabas ka eh. Oo. Nakakawala ng, dito kumbaga, makiklear yung mind mo. So, I think para sa akin, yun yung isa sa mga the best way na magawa mo para ma-clear up yung mind mo para makapag-reset ba. Diyan na rin papasok syempre yung time management. At least kailangan ma-schedule mo lang maayos yung mga daily activities and make sure na magkakaroon ka ng time para sa sarili mo at self-care. Oo. So, yun nga, busy parents should make sure that they take this short periods of me time daily. Hindi every other day, hindi every week, but it should be daily. Kasi magiging iba yung impact nito if like you practice it every day. Like you will see a big difference sa takbo ng buhay mo. Oo. Mas lalong marirefresh yung isip mo, yung yung aura. Iba din kasi yung pinagpawisan ka kahit papaano or nasikatan ka ng araw for a few minutes, malaking bagay na yon na nakaka-refresh. Rejuvenate yun. ng energy. Oo. So once we mentioned self-care practice, 'di ba? So once it's a practice, it's like making it into a habit. So the best way to make self-care a habit is to schedule it into your daily routine. Like day-to-day routine. Katulad nga nung sinabi ko, yung quick walk. Siguro yun yung easiest way na magagawa mo para mag-distress. Kasi may mga iba since may mga hobbies ganon. So usually it takes time, 'di ba? Parang mag-e-effort ka pang kunwari pumuntang mag-gym ganon. Whereas kung halimbawa if you will take a quick walk outside your home, easy siya, and then mas madali mo siyang ma-incorporate sa daily life mo. I mean sa mas matipid pa, lalabas ka lang sa bahay, ikot ka sa neighborhood. Kaya pa. Di ba? Makimarites ng konti, yun lang. Oo, catch up ka dun sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. Para at least maiba-iba naman ang iniisip mo. At least yung something na makapagtawanan ka lang or yung iba makikihalubilo ka lang sa kapitbahay, ganun. Kasi parang just like we make time for our work and for your family, like we need to treat self-care as a non-negotiable appointment in our day. Tama yun. Diba? Non-negotiable appointment. And then, ano yung benefit ng self-care sa family? Syempre, meron ba? Oo, syempre, di ba? Positive outlook, positive atmosphere sa bahay. Syempre, kung
Di ba? May harmony, may harmony. May happiness. At saka iba kasi ang aura ng pamilya pagka maganda ang mood ni mommy at daddy, more on a proactive at saka positive ang lumalabas. At saka kasi usually ang tendency when parents are relaxed, calm, ganon, the kids get the energy. Like yun. Parang mapoproject din sa mind nila na parang it's a necessity for them to have to take care of themselves too. Kasi tayo ang reflection ng mga bata. So when they see us na parang aburido, laging galit, laging nega, so natatransfer sa kanila yun. So naiisip nila, dapat pala nega din ako. So yung ganon. So instead na mag-establish ka ng harmony sa bahay mo, kabaliktaran ang nangyayari. Diba? What goes around comes around. Yes. So iiwan lang po namin sa inyo, siguro think of one self-care practice that you can start today. So like we have mentioned, merong quick walk outside. If you love meditation, you do meditation or exercising, anything na makakapag-relax sa inyo. Just take a moment to think about it. Hi, Ate April, kamusta? And share din po ang inyong where are you watching from, Ate? So take a moment to think about just a simple self-care practice that you can do today. It could be a small walk, or maybe siguro the simplest way pa is to take deep breaths. Ayun, malaking yan. Take deep breaths na lang kung ayaw mong lumabas ng bahay. Yun. I-try nyo pong punta ka sa isang lugar na tahimik, sa banyo, sa kwarto, magkulong ka muna saglit. Take deep breaths, isa ding din yun, isa ding way para makapag-distress, di ba? Tapos kasi basta always remember lang that when you are taking of yourself, you're not just taking of yourself. You are doing it for your family. Diba? It's not just for your own sake. So, let's just make it a habit na mag-self-care, whatever it is. Deep breathing, exercises, quick walk in a park, nasa sa inyo po yun. Basta ang importante is you are able to release yung stress, makapag-relax kayo, and makapag-relax. Katulad niya, relax. Makapag-refresh. Yung iba ginagawa nga, may tinatawag silang retreat. May retreat. Sinabing retreat, take away muna lahat ng mga kung ano yung mga nasa isip mo. Sabi nga ni Father Dave kanina, health is very important. Kahit na gaano pa karaming iniisip mo ngayon, kahit na gaano pa kayaman, kahit na gaano ka pa well off, pag pinabayaan mo ang health mo at ikaw ay nagkasakit, yun na lang at yun ang magiging ang problema mo in the end. Hello, Ate Norse. Kaya please take good care of ourselves and be sure na meron tayong oras para sa sarili, and make sure na to keep our mind, our body, our health, physically, emotionally, spiritually healthy. Kasi kahit naman saan lugar, mapa Pilipinas, mapa US, health is wealth. Tama yun. Walang walang exemption. Walang exemption yun.
So, kailangan nating, not just physically, mentally. Emotionally, spiritually. Kailangan mentally healthy. Kaya nga, di ba, dito sa Amerika, masyado nilang binibigyan ng importansya ang mental health dito. Oo. Sa atin, hindi masyado, di ba, sa Pilipinas. Pero dito, once they feel triggered, once they feel like they are stressed already, like they really take time to get off from work. Kasi sabi ng isang kasamahan ko dati, sabi niya ganyan na if hahayaan ko na kainin ako ng stress, sabi niya hindi niya daw kakayanin na masiraan ng ulo kasi maraming umaasa sa kanya. Ayun. Oo, maraming umaasa sa kanya. So I would rather take some time to have a break rather than solohin ko at saka magpatuloy ako nang hindi ko naman nakaya. Oo. So, yun lang po for tonight. And sana po you can comment you can share your comments below on what self-care practices you are doing right now para at least naman matutunan din natin o may apply din natin. Baka kasi meron kayong mga self-care practices na mas easier dun sa ginagawa namin. Tsaka mas effective pa. Mas effective pa, di ba? Yes. Subukan natin lahat yan. So, yun lang po for tonight. Have a blessed night sa lugar na banda dito sa amin and sa other side of the world. Good morning, good afternoon, wherever you are. God bless po. Stay healthy. Salamat. Stay healthy, not just physically. And thank you for tuning in with us. See you tomorrow.